Dinasal lamang daw niya, Lord save me, Lord save me. Wala siyang maraming dasal eh. Lord save me. Nakligtas siya. So, ano ibig ko sabihin, mga ginigiliw naming tagapakinig? Ang panlaban natin sa lahat ng mga dilubyo o mga pangyayari na hindi kaaya-aya sa atin, ang panalangin ang number one. Pero, kuya, dito sa binasa mo, sapagkat may magpapanggap na Mesiyas at may magpapanggap na propeta at magpapakita sila ng mga tanda at mga kababalagan upang iligaw kung maaari pati ang mga hinirang ng Diyos. Kaya't mag-ingat kayo. Ipinauuna ko nang sabihin sa inyo ang lahat ng ito. Sino bang mga hinirang po yan? Ang mga hinirang, lalo't higit yung nasa kanya na, yung nandoon na sa iglesia niya. Nandoon na sa itinayo niyang iglesia. Pero naligaw pa sila. Nailigaw. Dahil sa mga nangyayaring ito sa buhay natin. Dahil sa mga kahirapang dumarating sa atin. Dahil sa problemang dumarating sa atin. Dahil sa paghihirap ng kalooban ng tao. Pag may lumapit at ginamit ang pangalan ng ating Panginoon, naililigaw sila. Ito ang madalit sabi ko yan. Diretsong sinabi niyang ating Panginoon, ipinauuna ko na sa inyo. Mahal na mahal tayo ng Diyos. Sana huwag nating tikisin ng Diyos. Huwag natin huwag tayong ihiwalay sa iglesyang itinayo niya. Sapagkat tayong mga Katoliko ang hinirang ng Diyos. Kaya nga sinabi niya, pati mga hinirang ay kanilang ililigaw. So, Kuya Bert, hanggang dyan po muna tayo sa atin pong pag-aaral ng nakuha po natin ng chapter 13 hanggang dito po sa ang kalapastanganang walang pangalawa. Ito ho'y tutuloy natin sa susunod na Sabado na malapit-lapit na ho tayo sa chapter 14 ng Marcos. Kaya ito hong nakuha natin ngayon tungkol sa pagkawasak ng templo, ang kalapastangan ng walang pangalawa ay atin hong nakuha na rin. At ang pagparito ng anak ng tao ay yan ho'y atin ang gagampanan sa susunod na Sabado.